Tila may bagong whistleblower at bagong pasabog laban kay VP Sara. Ang revelasyon, suportado umano ng mga pogo at drug lord ang political campaign ng bise. Narito ang exclusive agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Submitted na sa Taguig Regional Trial Court ang notarized na 5 pages sworn affidavit ni Ramil Lagunoy Madriaga na nagpakilalang dating intel officer ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at ni nooy Davao City Mayor Sara Duterte. Sa affidavit, idinitalye kung kani-kanino napunta ang confidential fund ni VP Sara noong 2022 na isa sa naging ground ng isinampang impeachment case noong nakaraang taon. Meron siyang kwento dito sa affidavit niya na yung pera inabot sa kanya doon sa area sa Ultra Pasig sometime December 2022. Minsan nagatid din siya sa parking ng ombudsman. Tapos somewhere sa Laguna sa isang mayor. Pero hindi niya na-meet yung mayor, of course, no? Tapos sinatid niya rin sa isang comedy bar na kung saan pagmamayari or madalas nakatambay yung mga classmates sa College of Law ni VP Sara. So siya yung delivery person, bagman na matatawag natin. Nakasaad sa notaryadong sinumpaang salaysay, 4 na duffel bag na bawat isa ay naglalaman ng 33 hanggang 35 milyon pesos. Bukod pa iyan sa anyay 1 bilyong pisong idineliver niya noong Pebrero 2020 sa Katarungan Village, Muntinlupa City na mismong ang dating Pangulong Duterte ang tumawag sa kanya para kumpirmahing natanggap na ito ng taong dapat makatanggap ng pera. Una raw siyang pinakilala sa mga Duterte noong 2016 campaign period at nang manalo ay itinalaga siya bilang counterintelligence agent sa National Security Council at tumutok sa Oplan Double Barrel. 2018 nang pinakilala siya kay nooy Davao City Mayor Sara Duterte para magbigay ng mga intel report sa kandidatura nito sa pagkapangulo. Inatasan din daw siya ng Vice Presidente para itatag ang Inday Sara Duterte is my president o ISIP Pilipinas. Gamit umano ang pondo mula sa pogo at drug dealers. Katunayan niya, ang mister mismo ng alkalde ang nag-utos sa kanya para ilabas mula sa kustodiya ng Bureau of Customs ang kontrobersyal na magnetic lifters noong 2018. Kahit ito ay naideklara ng hot items at kalaunan ay natagpuang wala ng laman sa Cavite. Ang kwento niya sa akin is that alam niya na droga ang laman noon dahil isang Chinese ang tumawag sa kanya na isa sa kasamahan ni Michael Yang na sinabi kontakin mo si ganito at tulungang ilabas yan. So definitely, the moment magsalita yung Chinese na yun, alam niya, drugs ang pinararating talaga. Kung hindi drugs, baril. Kaya alam talaga niya na drugs yun. Ayon sa abogado ni Madriaga, nais niyang mailabas ang kanyang personal na nalalaman dahil sa pangamba sa kanyang buhay. Matapos umano ang ilang pagbisita sa kanya ng taong konektado sa Vice President. Nauna na ring naiulat ng kolumnistang si Ramon Tulfo ang pagbisita ni VP Sara kay Madriaga sa 10 oras ng gabi sa Camp Bagong Diwa sa Bikutan, kung saan nakakulong si Madriaga dahil sa kasong kidnapping. Ngayon anya ay alam na ang dahilan ng pagdalaw ng VP. Nakikiusap daw siya na wag nang kumibo si Madriaga tungkol sa pakikipagsabuatan ng mga Duterte sa mga pogo at drug lords. Ayon din kay Tulfo, tinulungan daw ni former Duterte spokesperson Harry Roque ang mga big-time pogo operator na magsampa ng kaso kay Madriaga. Aminado naman si Atty. Palad na may isang pagkakataon na kasama niya si mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima na bumisita kay Madriaga sa loob ng piitan. Nito lang December 8 ay sinabi ni de Lima na hindi pa sarado ang issues of accountability ng Vice President, kaugnay ng napaulat na muling pagsasampa ng impeachment complaint kapag napaso na ang 1-year bar rule sa Pebrero. Binigyan natin ng electronic copy ng affidavit ni Madriaga ang Office of the Vice President kahapon para sa komento ni VP Sara. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.